mga ka-brother, ka-sister, dito po pag-uusapan natin na ang verse, meaning to say, ang topic now, which is yung taong nawawala ng pag-asa. Ito po ayon sa Bible. I read or babasahin ko ngayon. Walang iisang talata sa Biblia na direkta na nagsasabi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ang kawalan ng pag-asa ay isang damdamin at ang Biblia ay naglalaman ng maraming talata na tumutugon sa mga damdaming ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa, lakas at katiyakan sa Diyos. Ito pa po. Narito ang ilang halimbawa ng mga talata na makatutulong sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, kasama ang mga posibleng magiging kapaki-pakinabang. Ito po, sa Word of God, kung ano masasabi ng Word of God dito sa Awit chapter 23, verse 4. Ito po, babasahin ko. Kahit ako'y lumakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong tungkod at ang iyong panghampas, ang mga iyon ay nagpapalakas sa akin. Halimbawa, isang taong nakikipaglaban sa isang malubhang sakit o nakakaranas ng malaking pagkawala at lakas sa talatang ito, ang Diyos ay kasama sa gitna ng kadiliman. Ibig sabihin mga ka-brother, ka-sister, no? Dito kasi sa mundo, marami tayong mga bagay na kinakaharap. So, yung bagay na nangyari sa buhay ng isang tao, sabihin na natin na normal lang to kasi meaning to say, nasa flesh pa tayo, which is buhay pa tayo. So, lahat ng tao, hindi exempted dito. Nakakaranas ng iba't iba pong struggle. Katulad po ng binasa ko rito, maliwanag po sa Awit chapter 23, verse 4, ang sabi po dito po sa talata, halimbawa, isang taong nakikipaglaban sa isang malubhang sakit o nakakaranas ng pagkawala na maaaring makahanap ng kapayapa at lakas sa talatang ito. Ibig sabihin, kapag tayo nawawala ng pag-asa, kunwari may malubha kang sakit, meaning to say may cancer ka. So, ito yung sakit, ito yung kapag, di ba, pag sinabi pag cancer, depende po yun sa stage 1 o kaya stage 2. Stage 4, kumbaga yung buhay mo, miracles na lang kapag nakaligtas ka na o kaya kapag talagang pinagkaloob ng Panginoon na by the time na you trust in Jesus Christ, naniwala ka, mga ka-brother, ka-sister, basta you trust in Jesus Christ, kumbaga total surrender your life, gagaling ka. Kapag hindi mo ina-underestimate po yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Pero kung ikaw naniniwala ka ngayon, gagaling ako. Sa pagkaharap mo yung mga nangangaral sa'yo, gagaling ako sa cancer ko. Tapos pag mag-isa ka sa kwarto, atungal ka, iyak ka ng iyak. Although, hindi naman po masama mag-isip ng negative. Kasi, lang yun part ng pagiging tao natin yun, na nasasaktan tayo sa sakit natin na walang lunas. So, meaning to say, mag-isip din tayo, no? Ang buhay natin, hiram lang. So, bakit tayo? Kasi tayo, nagdadab, ibig sabihin, nagdadalawang isip tayong bakit tayo bilang tao, bakit kailangan natin hindi i-total surrender yung sakit na nararamdaman natin. For example, may sakit ka, sakit na walang lunas, mabigat po yun. Kailangan natin i-total surrender, ibigay sa Panginoon. Kasi, kumbaga, only Jesus Christ can control everything. Kumbaga, lahat ng bagay, kontrolado ng Panginoon. So, kapag isinurrender mo na, mabuhay ka, kay sabihin ng doktor, 1 month ka na lang mabubuhay, mga ka-brother or ka-sister, kasi may cancer ka, stage 4. So, kumbaga ikaw, masaya ka sa buhay mo, hinarap mo na ito, kumbaga sinurrender mo na sa Panginoon, kumbaga kung ipagkaloob ng Panginoon mabuhay ka, mabubuhay ka. Kapag inlay mo na yung kagalingan, bigay mo sa Panginoon, mabubuhay ka. Kasi, ang Panginoon may kontrol ng lahat ng bagay. Pero pag sinabi ng Panginoon, anak, hanggang dyan ka na lang. Ayun nga, kasi nga, may mga bagay tayong hindi mauunawaan sa mundo. Kumbaga tayo, no?
Ang hirap magtiwala sa Panginoon minsan kapag kasi bilang tao no sa mundo, ang hirap magtiwala minsan sa Panginoon. Kasi yun yung una natin pumapasok sa natin sa mindset. Ang hirap minsan magtiwala lalo na't mabigat. Pero hindi natin nakikita kung gaano kahiwaga at makapangyarihan si Jesus Christ. Ito na lang, pinaka-common na ibibigay kong for example, mga ka-brother ka sister, isipin mo, nagising ka pa kinabukasan, nakita mo, yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, yung blessing na nagising ka pa na hindi naman kayang gawin hindi kayang gawin ng tao na, for example, sige matulog ka. Tapos pagmamasdan kita kung bukas kung magigising ka pa, walang taong kayang may gumawa nun. Kung hindi ka na magising, yung sasabihin mo sa tao, babantayin kita kung magigising. Kung hindi ka na magising, di ba? Walang taong kayang gumawa nun. Nakita nyo? Kumbaga, meaning to say, kapag iisipin natin, napakabuti ng Diyos. Umaga wala siyang katulad, kaya kung may bigat tayong nararamdaman, surrender sa Panginoon kasi only si Jesus Christ walang katulad. Only Jesus Christ ang pwedeng mabago at maitaas na baguhin sa isang kisapatalat ng bagay na nararanasan ng isang tao. Kasi maliwanag po dito sa Word of God na sa Awit chapter 23 verse 4, kahit ako ay lumalakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Kumbaga ikaw, lumalakad ka sa lilim ng kasamaan, hindi ka matatakot kasi nga ang tinatapakan mo ay kabutihan. Kumbaga sa pamamagitan ng paglalakbay mo, naglalakbay ka rito, hindi ka lang mag-isa. Kahit sa sarili mo, wala ka ng pag-asa, pero ang utak mo at puso mo, nagtitiwala at sumusunod ka. Kahit napakahirap, sa stage na tutapakan pa rin po natin ang pagsunod sa Panginoon. Although hindi po ganun kabilis. Lalo na ngayon sa timeline natin, maraming katitisuran. As in, nandyan na po lahat yung